Isa pa rin po sa mga aligasyon na sinasabi ni Lucy Cruz Valdez doon sa kanyang programa na may mga seminarians dito na pinagbabawalan ng mag-aral at mag-asawa at masunod na lamang yung paglilingkod na inuutos ni Brother Eli Soriano. Dito yung nakakuha siya ng isang pahayag sa isang nagngangalang Rose na nagpakilalang isang seminarian na nagsabing sila daw ay pinangakuang mag-aaral ng Biblia, tuturuan tumindig kung paano makapagsalita o magteksto. Pero ang natutunan daw niya ang paghahalo ng semento. Kahit menor de edad daw, ay pinagko-construction ni Brother Eli. Makakapanayan po natin si Michelle, isa sa mga nakasama sa seminar nitong si Rose. Kapatid na Michelle, magandang gabi. Magandang gabi rin po. Ano ang may bibigay mong reaksyon doon sa pahayag nung iyong ka-seminaryan na si Rose? Hindi raw kayo natututo ng Biblia, kundi ang natutunan pagko-construction. Malaking kasinungalingan po yun. Kung pong si Rose o si Yvette, kaya niya po nasasabi po yun dahil nga po, nung kami nagkaklase, wala po siyang ginawa, kundi po nandun sa barracks. O kaya, mahilig po siya makipagligawan po sa mga babae. Kaya po, hindi po natututo si Yvette Diolata, dahil nga po, madalas nandun po yan sa barracks o kaya po madalas nandun sa clinic. Kung ano man po yan, kung sabihan po namin na pumunta po, may klase po tayo, ganyan. Ano po siya, maraming dahilan. Masakit yung ganto ko meron akong gagawin importante. Kaya nga po, di siya natututo dahil yung po ang kanyang inatupag, yung panliligaw niya. Pero nabanggit mo kanina, panliligaw niya sa mga babae. Hindi ba itong Yvette na ito, babae rin, kapatid na Michelle? Opo. Kaya lang po, ang ano niya, imbis na lalaki yung maano siya, doon po sa babae. Nang minsan, nang mabasit po siya ni Katya, kabatch din po namin, nag-attempt po siya magpatihulog sa second floor po, sa Sisling. Hindi raw kayo natututo ng Biblia gaya ng ipinangako sa inyo, kundi nagko-construction daw kayo, inuutusan daw pati mga minor de edad para mag-construction. Malaking kasinungalingan po yan. Kung kami man po, kasi po ganito po yun pagkatapos po ng klase namin, turuan po kami ni Brad Danny Navales, ni Brad Mel, ni Kuya Daniel, pagkatapos po ng klase, tatapos siguro kami mga 5, ganyan po. Wala naman po kami ganong ginagawa. Tsaka tapos na rin po kami sa mga assignments namin. Nakikita po namin na may mga nagko-construction po. Naisip namin na alam namin mabuti na tumulong kami magwalis, maglinis. Sabi nga po sa Biblia na sa nakakalam nga ng paggawa ng mabuti. Di po ba? Kung alam namin po mabuti yung paglilinis, yung pagtulong namin, kaya iba sa amin, tumutulong. Tsaka hindi po sa pilitan, ni minsan hindi po kami pinilit na mag-construction. Wala po sa pilitan po dito. Pinaghahalo daw kayo ng semento Malaking kasinungalingan po yung madalas nga lang po ginagawa namin nung seminar po, ang natatandaan ko, maglinis. Pagkatapos po, mag-construction, alam mo, yung mga pinipintura, yung mga binabakbak po, kami lang po yung tagawalis. Tsaka yun, hindi po kami pinipilit. Kumbaga, kusa namin yun kasi kaligayahan na po namin na minsan po, pagka nakikita namin, tumulong po. Parang masaya po kami sa ganun Kung kami po, di ba, sa loob ng samahan po, tinuruan po, yung pag-ibig, yung pakikisama po, yun po yung ginagawa namin. Yung ginagawa po ni Yvette na nagpapanggap siya na Rose, ano po, marami siyang ginagawa sa aming Kaya lang kung tinuruan kami na dito po sa loob ng samahan, hindi namin, kinakalimutan namin, hindi namin inaano sa isip namin na ganun siya, ganito siya, ganyan. Inisip namin kahinaan niya. Medyo linawin natin yung may ginagawang malawak kasi yun, baka kung ano maisip ng mga nanonood. Ano yung tinutukoy mo na ginagawang parang... Kasi po, sa amin, batch namin, bansag po siya na magnanakaw. Sa barracks po, nakakayaman po aminin, yung mga panty po namin, yung mga sando namin, nakikita namin sa gamit niya. Kami po, nadala na kami, dinalagyan namin ng pangalan. Minsan nakikita namin, nasa bag niya, o kaya suot niya. Hindi man namin sabihan siya ng andan, nahihiya po kami. Totoo po yun. Kahit tanong niyo po yung mga kabatch namin, 500 po kami, nung nag-seminar kahit tanong niyo po sa kanila, yung po kilala siya sa pagiging malikot ang kamay, pagiging kumukuha ng mga bagay na hindi sa kanya.
Dito daw sa mga seminarians na ito, nasabi ni Lucy Cruz, no, Valdez, na pinagsasabihan daw itong mga to na huwag mag-aral, huwag na mag-asawa at gawin itong ganitong paglilingkod. Ano masasabi mo dito? Kaiimbentuhan na lang niya po yan. Dito po, kailan po nagbawal na mag-asawa dito? Kaya niya lang siguro nasasabi yan dahil nga, siguro nga, sa kakulangan niya sa kaalaman at saka sa diferensya niya sa utak. May diferensya po yun sa utak eh. Paano mong natiyak na yung Rose na nagsalita doon sa special assignment, yun nga yung Yvette? Kilala ko po yung, nagsama po kami sa Apalid stay in 5 months. Kilos niya kilala ko eh. Kilala ko siya eh. Kumbaga siguro sa 5 buwan ng pagsasama namin, nag-seminar kami, nakakabisado ko yung kung paano siya kumilos, kung paano. Kaya kilala ko boses niya, kilala ko rin yung binti niya, basta kilala ko yung pag tumayo siya, kabisado ko siya. Sabihin, kahit nakatalikod siya, ma-identify mo siya. Opo, nung nanonood nga kami sa taas, nung nanonood po kami ng TV, biglang sabi ko, si Yvette to ah. Tapos nung inano yung mukha niya, madilim po, di po ba? Sabi ko talagang si Yvette to, boss na boss, Yvette to, hindi to si Rose, si Yvette Violata to. May sinabi pa itong Rose, kapatid na Michelle, no, na napanood daw niya si Brother Eli sa concert, naguhubad, at malaswa raw. Ano masasabi mo? Ako po, sa pagkakapanood ko po ng mga concert ni kapatid na Eli, wala po akong nakikitang malaswa. Imahinasyon niya lang po yun. Kung siguro utak niya, masama na yung mga nasa utak niya, yung impluensyang ipinapasok sa utak niya. Kaya ganun na lang sinasabi niya. Imahinasyon niya lang yung mga sinasabi niya. Okay, maraming salamat sa iyo, kapatid na Michelle. At sa atin po namang pagbabalik, marami pang mga paglilinaw sa napakarami pang bintang nila kay Brother Eli Soriano.